busangot ka na naman. Na-scam mo kayo. Paano na-scam? Wala, may napindot ako na link eh. Kuha ka na naman ng ano, no? Pera na naman yan, no? Oo, malaking pera. Na ganyan din ako dati. Alam mo anong nangyari? Ganito yun. Uy, tumandar yan, oh. Oo, ano? Ayun, tumataya ng loto. Tara, makuhin natin. Tara, di ba may mga number ganyan? Oo, may number ako niya. Tara, iskamin natin. Kunwari, nanalo Text siya ng natin, loto, no? oh. Tara. Di ba may number ganyan bandal? Oo, mayroon. Bigay mo nga, para maloko natin. Text natin, kunwari, nanalo sa loto. Ayan. Ito? Oo. Sige, text ko na. Kunwari, nanalo siya sa loto para makuha natin yung pera niya. Daming pera yan. Tara. Tara. Uy, user 128,200 at Jackpot City. You can now redeem your prize by clicking this link. Nanalo ko. Yes. Ayun, ganun nangyari sa pagpindot ko nung link na yon. Nagkaroon lang ako ng information, email address, Gcash, banko ko. Kinabukasan, iyak ako. Laki na nawala sa akin. Paano kaya natin may iwasan yung mga ganong pangyayari, no? Yun ang dapat nating malaman. Para maiwasan ang ganong pagbibiktima ng mga tao tulad ng scamming at phishing, iwasan ang pagbibigay ng mga info tulad ng personal info, bank account, SOCMED info, or any other personal info na pwedeng kunan ng mga scammers at gamitin ito sa ibang pamamaraan na hindi ikakaganda ng buhay mo, tulad ng basta-basta ng pagkiklik o tap ng isang link through spam messages and random message from non-specified number and non-accompanied account number from any company na telnetworks, internet providers, and non-specified company. Yun. May iwasan lamang ito pag ito ay kontrolado at may knowledge ka sa cybersecurity etiquettes.